Azava. Unang yuko sa langit at lupa. Pangalawang yuko sa mga magulang. Mag-asawang nagyuko sa isa't isa. Dumating ang pamilya Gu. Aba, dumating ang pinakamayamang tao. Pasensya na at hindi ka namin nasalubong, Boss Gu. Sino po ang hinahanap ninyo? May nakita ba kayong may suot na singsing na ito? Asawa, huwag kang matakot asawa. Itong dalagita. Paano siya naging konektado sa pinakamayaman? Aray. Boss Gu, hindi namin nakita ang babaeng ito. Tanong ko lang po, sino po ang babaeng ito? Siya ang aking asawa. Naku, Boss Gu, nakbibiro ka ba? Paano naman po napunta ang asawa ninyo? Sa aming maliit na baryo? Hanapin mo na lang ang dami mong sinasabi. Yun nga. Meron po ba kayong lawan ng inyong asawa para makita namin? Baka sakali, kapag nakita namin ang larawan, malalaman namin kung sino siya. Ang aking asawa ay nakatulong sa Boss Gu nang hindi sinasadya. Hindi namin alam ang kanyang itsura, pero nalaman namin. 3 araw na ang nakalipas, bumalik siya sa baryo ng Wang. Hindi alam ang itsura, mabuti. Ang aking anak, may magandang balita para sa iyo. Hoy, Boss Gu. Ang aking anak na si Sung Jiao Jiao, 3 araw na ang nakalipas. Galing lang sa timog na lungsod. Siya ba ang hinahanap ninyo? Boss Gu. Ikaw. Nasaan ang singsing? Hindi ko sinasadyang nawala. Nawala. Yaya, dalhin mo rito ang aking pamangkin. Boss Gu. Tingnan mo, Aray, tingnan mo, itong batang babae. Halika, Aray. Yakapin Montag. Yakapin Mo Jiao Jiao. Ang batang ito ay aking anak. Hirap na hirap akong ipinanganak siya. Tingnan mo, ang batang ito ay kamukha. Talagang magkamukha kayo? Siguradong anak mo ito. Boss Gu, kung hindi ka naniniwala, pwede mong ipacheck ang IE. DNA. Ay, DNA. Dalhin. Oo, Sumama ka sa akin. Azava. Aray. Boss Gu, may iba ka pang sasabihin? Boss Gu, gutom ang bata. Kulang ako sa nutrisyon. Kulang din ang gatas. Ganito, samahan mo akong bumili ng gatas. Umasaw. Oo. Boss Gu, ingat sa pag-alis. Asawa, tara, kasal, tara, asawa, kasal, Nasaan ang anak ko? Ibalik mo ang anak ko sa akin. Suyun Elf, pinabalang kita. Ngayon, ikaw at si Yaozu ng aming pamilya ay nagpakasal na. Kaya ikaw ay asawa na ng anak naming Song. Sa hinaharap, sundin mo ang 3 pagsunod at 4 na birtud ng babae, ang iyong anak sa labas. Ipinamigay ko na, sa hinaharap, para sa aming pamilyang Song. Magparami ng mga anak. Hindi pwede. Anak ko yun. Hindi ako pwede. Hindi pwede makapaghiwalay sa anak ko. Anak sa labas yun. Azava, gusto kong sumakay sa kabayo kasama mo. Babae, sinaktan mo ang anak ko. Azava, anak ingat. Masidong maliit ang bata. Tumigil. Masidong maliit ang bata. Hindi siya pwedeng malayo sa nanay. Tumigil, di. Tumigil. Ibalik mo ang bata sa akin. Ibalik mo. Tumigil. Kuya Chen. Masidong maliit ang bata. Kuya Chen, bumalik na tayo sa lungsod. Umiyak na ang bata.
Aray. Aray, ate. Ano ang nangyari sa iyo? Umalis ka. Manager, pakiusap, kaya kong magtrabaho. Pwede ba akong manatili? Noon, dahil sa relasyon ni Lola Wang, ikaw ang kinuha ko. Pero hindi ko alam na baliw ka pala. Araw-araw, hinahanap mo ang anak mo sa harap ng mga bisita ko. Tinatanong mo lahat kung nakita ang anak mo. Kunin mo ang mga papel na ito at umalis ka. Baliw ka, kunin mo ang mga papel na ito. Umalis ka. Ay naku, iha. Huwag mo nang kunin. Dadalhin kita sa Long City para hanapin ang anak mo. 5 taon na tayong naghahanap. Kung makikita, matagal na sana natin nakita. Ito, matagal na nakita. Magpakatatag ka. Ayan ako, yang anak mo, wala kayong pagkakataon na magkakilala. Tita Wang. Ang baby ko, siya ang pinagbuntis ko ng 10 buwan. Tita Wang, siya na lang ang tanging pamilya ko sa mundo. Ang buhay ko ay para lang mahanap siya. Sabihin mo, pwede ba akong sumuko? Ganito na lang. Ipakikilala kita ulit. Sa mayamang pamilya, pa maging katulong at alagaan ang anak nila. Ngayon, siguraduhin mong magaling kang magtrabaho. May zuweldo ito. Salamat, Tita Wang. Kung hindi lang kita naawa, ang pamilya ko hindi tumatanggap ng taga-probinsya. Hintayin mo dito. Kukunin ka o ang uniform Montag. Ang singsing na ito parang katulad ng sa akin. Bata, bakit mag-isa ka lang dito? Bakit hindi siya nagsasalita? Masama ba ang lalamunan niya? Tita, bigyan kita ng masarap, gusto mo? Kumusta? Masarap ba? Ano ang ginagawa ninyo? Yuan, halika rito. Boss Gu, ito ang bagong katulong. Hindi marunong ng patakaran. Boss Gyu. Yuan, ano ang sinabi sa'yo ng tatay mo? Ang mga marurumi. At ang mga maruruming tao, huwag mong hahawakan. May virus sila. Kapag hinawakan mo, magkakasakit ka, naiintindihan mo. Boss Gyu. Ito ang sarili kong ginawang pulot ng akasya. Natural ito, hindi marumi. Tagapangasiwawang tawagin ang doktor ng pamilya. Para sa kumpletong pagsusuri ng binibini. Sige, tatawagan ko na. At siya. Hindi bagay dito, umalis ka na. Boss Gu, kailangan ko talaga ang trabahong ito. Pakiusap. Ayaw na ayaw ni Boss Gu sa mga taong humahawak sa kanya. Kahit ang tunay na ina ni Miss Yuan, hindi pwede. Zia talaga. Butler Wang. Paalisin mo siya. Umalis ka na. Boss Gyu. Ang ibinigay ko kay Miss ay pulot-pukyutan mula sa mga bulaklak ng akasya. May lalamunan si Miss. Ito ay may epekto sa pagpapalamig at pagpapaginhawa ng ubo, mas epektibo pa sa gamot. Magaling ako sa pag-aalaga ng mga bata. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Yuan. Totoo ba ang sinasabi niya? Ano man ang iyong dahilan, ang pamilya Gu ay hindi nangangailangan ng isang katulong na nagpapakain ng kung ano-ano kay Yuan. Umalis ka na.
Nene. Yuan. Nagsalita ka. Mula nang madiagnose si Miss ng autism, 3 taon na siyang hindi nagsasalita. At ngayon, tinawag niya itong nanay. Siguradong gusto niya ito. Manatili ka na. Talaga ba? Sahod mo ay 10,000 kada buwan. Ikaw ang bahala sa pagkain at pangangalaga kay Yuan. Salamat, Boss Gu. Sisiguraduhin kong maalagaan si Miss. Tayo. Parang nagkita na tayo dati. Kamusta, Miss Song? Nandito na ba si Kuya Chen? Naghihintay na po kayo ni Boss Gu at ni Miss. 3 araw lang akong nawala. Miss na ako ni Kuya Chen? Pinapasabi ni Boss Gu sa'yo, kahit na ikaw ang ina ni Miss. Kung ayaw mong personal na alagaan si Miss, pwede mong Pwede kong ano? Pwede mong. umalis sa pamilya Gu. Ang biro mo talaga, Kuya Chen. Si Suyongsi, bakit nandito siya? Kuya Chen, sino ito? Miss Song, ito ang magiging tagapag-alaga ni Miss. Miss Song, ako si Suyongsi. Buti na lang dati akong nagtatrabaho sa lungsod. Hindi masyadong nakikita ni Suyun si ang akin. Kundi, tapos na ako. Hindi pwede ang katulong na ito. Tanggalin Montag. Kailan ka naging may-ari ng pamilya Gu? Kuya Chen, hindi ko ito ang ibig sabihin. Nakita ko lang kasi itong katulong, mukhang probinsyana. Ikaw mismo ang hindi maayos, Yuan. Humarap pa kayo sa iba, kayong dalawa. Dalhin ang binibini sa pagpapahinga. Opo. Suyun F. Nandito ka pa sa bahay ng Gu, at naging katulong pa ng batang iyon. Huwag mong sisihin ako kung magiging malupit ako. Papa. Binibini, bakit hindi ka nagsasalita? Okay lang, magpahinga muna tayo. Mama. Kung ikaw lang talaga ang aking anak, mas mabuti sana. Okay lang. May naipong buhangin lang sa mata ni Tita Su. Aayusin ko muna, Yuan, maglaro ka muna, okay? Anak ko, hahanapin kita ng mama mo sa lalong madaling panahon. Ikaf. Ibigay mo ito kay Yuan sa taas. Kumusta? Masarap ba? Maliit na kaibigan, umalis ka. Umalis ka kaagad sa bahay ng Gu. Pwede ba? Hintayin ko dito hanggang lumabas si Yuan. Suyun-si. Sino ang nagpahintulot sa'yo na tawagin Yuan si Yuan? Gustong-gusto ka niya. Ngunit ikaw, bata pa siya, paano mo nagawang saktan siya? Napakabait ni Yuan. Paano ko siya mapapahamak? Ang hinihiling ko lang ay ligtas siya. Hayaan mo akong maghintay dito. Dinala mo si Yuan sa ospital, ngayon nagpapanggap ka pa. Sa tingin ko, gusto mo lang talagang umakyat sa kama ni Kuya Chen. Hindi ganoon, Miss Song. Kung alam ko lang na hindi rin ako makakakain ng mangga tulad ni Yuan, hindi ko siya papakainin yan. Suyun-si.
Huwag ka nang magpakita sa harap ni Yuan sa buong buhay mo. Malubha ang bata. Kayong mga matatanda ay nag-away pa. Doktor, kumusta si Yuan? Kahit ang amantalang alergi lang, okay naman. Ngunit sa pagsusuri namin, natuklasan namin na may acute leukemia siya. Ano? Leukemia? Ito. Sino sa inyong tatlo ang direktang kamag-anak? Maghanda pa sa pagtutugma. Dok, kami ang mga magulang ni Yuan. Pwede na agad mag-test para sa match. Kuya Chen, delikado sa katawan ang bone marrow transplant. Ano ba nang sinasabi mo ngayon? Anak namin yan. Huwag mo nang sabihin ang pagtetest. Kahit buhay ko pa ang kapalit, payag ako. Dok, Sumama ka sa akin. Yuan. Ako ang may kasalanan sa'yo. Dapat walang mangyari sa'yo. Pasensya, hindi nag-match ang test. ano? Bawal lahat ng diablang corporation sa ospital. Sige. Boss Gu, hayaan mo rin akong mag-test. Gusto kong makatulong kay Yuan. Hindi ka naman nanay ni Yuan. Anong test? Umalis ka. Para sa hindi direktang kamag-anak, mababa ang sansa ng match. Pero sa ganitong sitwasyon, pwedeng subukan. Boss Gu, hayaan mo akong subukan. Hindi pwede. Si Yuan ay anak ng pinakamayaman, isang dalagang mahalaga, isang katulong lang galing probinsya. Hindi karapat-dapat na mag-test para kay Yuan. Bakit ka ganyan mag-isip? Narinig ko na galing din sa probinsya si Emil Song, hindi ba? Tama na. Boss Gu, hayaan mo na akong mag-test kung patagalin pa. Lalo lang mapapahamak si Yuan. Dok, ipatest mo siya. Paano kung mag-match siya? Malalaman din ni Kunan Chen. Siya pala ang tunay na nanay ni Yuan. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng mag-test para kay Yuan. Ako ang nanay ni Yuan. Hindi ko siya papayagan. Sabi mo nanay ka ni Yuan. Gusto mo bang mamatay na lang siya? Kuya Chen, maraming daya ang babeng. Paano kung may masamang gawin siya kay Yuan? Baka may iba siyang balak. Kapag nag-match, kahit anong kondisyon para sa donation, sasang-ayon ako. Dok, dalhin mo siya. Sumama ka sa akin. Kuya Chen, hindi naman siya malapit na kamag-anak ni Yuan. Imposibleng mag-match. Kung gusto mo, tatawagin ko na lang ang tatay ko para subukan din. Sige na nga. Boss Gu, medyo kakaiba si MS Song ngayon. Pagkatapos ng pag-match, imbestigahan ng mabuti si Song Jiao. Pati na rin ang Wong Village. Sige. Pero, si MS Song ang tunay na ina ni Young Miss. Hindi nag-match, pero yung katulong. Walang relasyon kay Young Miss. Possible bang mag-match? Wala na tayong magagawa kundi maghintay ng resulta. Match. Totoo ba? Ang genetic match rate ni na MS, suet Yuan. Ay 79.7%. Confirmed na mag-ina sila. Ano? Baka mag-ina talaga sila ni Yuan? Doktor, totoo ba ang test report? Talagang anak ko si Yuan? Based sa report, malamang na. Ayo ang ina ng pasyente. Anak, sa wakas nakita na kita. Nagkaanak ka. 5 taon na ang nakalipas. At babae pa. Suyong Si, alam mo ang kapalit ng pagsisinungaling sa akin. Boss Gu, totoo lahat ng sinasabi ko. Nagtrabaho ako sa Gu-Corp para kumita at hanapin ang nawawala kong anak. Ayoko sa physical contact pero iba sa kanya. Baka nanay talaga ni Yuan yung babae. Sa Grand Hotel 5 taon na ang nakalipas. Brother Chen, alam Montag naman. Wen. Pwedeng mag-match kahit walang relasyon. Brother Chen, ako ang tunay na ina ni Yuan. Isang test lang, mawawala na ang anak ko? Anxin, magpa-schedule ka agad ng nanay test. Anong gagawin ko? Bakit dala pa si Papa? Kung magpatuloy ito, malalantad ang pagpeke ko. Boss Gu, ayon sa utos ninyo, ito ang profile report ni Suyonsi. Brother Chen, swerte lang nanak, match sila ni Yuan. Coincidence lang yan. Hindi na kailangan ng ENA test. Ako si Gunan Chen. Hindi naniniwala sa coincidence. Ngayon, malalaman ko talaga ang totoo. Hindi na matatago.
Pumunta ka sa Long City para hanapin ang anak mo. Hindi naman marami ang malalapit na baryo sa Long City. Taga saan ka ba? Hindi ko na hayang magsalita pa ang munting ito. Ako at ang aking anak ay nasa. Kuya Chen, ako ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Si Yuan Yuan ay bunga ng 10 buwan kong pagdadalang tao, laman ng aking laman. Ngunit ngayon, gusto mong bigyan siya ng ibang ina? Gusto mo bang pilitin akong mamatay? Malapit nang lumabas ang resulta ng pagsusuri, ang katotohanan ay malalaman. Hindi siya nagmamadali. Bakit ka nagmamadali? Mga kasama, lumabas na ang ulat ng pagsusuri sa pagiging magulang. Tunay na magulang. Suyong si at Guyuan Yuan, relasyon ng magulang at anak. Hindi totoo. Sungjiao at Guyuan Yuan. Totoo ang relasyon ng magulang at anak. Baka sobra lang talaga ang iniisip ko. Kuya Chen, tingnan mo, ako talaga ang ina ni Yuan Yuan. Ang asawa ng pamilya Gu. Hindi ko anak si Yuan Yuan. Nasaan na kaya ang tunay kong anak? Kuya Chen, napatunayan ko na ang aking kalinisan, ngayon. Pwede na bang palisin ang katulong na nagpapanggap na ito? Malubha na si Yuan Yuan, kailangan niya ng bone marrow transplant. Ngayon mo pa pinaalis ang donor, talaga bang? Tunay kang ina ni Yuan Yuan. Pupunta ako kay Yuan Yuan. Pero ano ang nangyari sa pagsusuri na ito? Kailan ako naging ina ng batang iyon? Tito, Sige, salamat sa pagod. Kuya, nakuha ka una ang sample ni Song Yaya. At ng babaeng iyon, hintayin mo ang magandang balita. Hanggat nandito ako, hindi ka makakabawi. Alam ko, Ang ganda. Suyong si. Salamat sa pagpayag mong tumulong kay Yuan Yuan. Ang cute ni Yuan Yuan. Masaya akong makatulong sa kanya. Kuya Chen, ikay makanggal. Bakit ka pia magiging magalang? Sa isang probinsyana. Sungjiao, dapat ayusin mo ang iyong ugali. Ako, Si Suyong si ang nag-donate ng bone marrow. Para sa iyong anak, siya ang tagapagligtas ni Yuan Yuan. At tagapagligtas mo rin. Kuya Chen, kailangan ko pa bang humingi ng tawad sa kanya ng lubusan? Siyempre. salamat. No Song, hindi mo kailangang maging formal. Katapos na araw, magkakaroon ng operasyon. Sa mga araw na ito, manatili ka sa bahay ng Gyu. Pagkatapos ng operasyon Yuan Yuan, aalis na agad ako. Na special para sa iyo. Katabi ng kwarto ni MS Yuan Yuan. Para madali kayong magkita. Salamat, Manager Wang. Ang pagkakataon ko kay Yuan Yuan ay 3 araw na lang ba? Yuan Yuan, halika. Gusto mo? Kahit 3 araw lang pero sasamahan kita ng mabuti. Yuan Yuan, sigurado ka bang gusto mong tumakas kasama si Auntie Sue? Sige, Auntie Sue, ilalabas na kita. Ang ating gawain ngayon ay talunin ang T-Rex. Tara na, bilisan mo. Ano ang ginagawa ninyo? Boss Gu, nainip si Yuan Yuan sa kwarto. Kaya dinala namin siya para maglaro. Malapit ang operahan si Yuan Yuan, ang lamig ng tubig na ito. Paano kung magkasakit siya? Mas malamig ka pa kaysa sa tubig. Ano ang sinabi mo?
Boss Gu, hayaan mo na siyang maglaro. Tingnan mo, iyon si Suyonsi. Kasama ni MS Yuan sa pagtatanim ng bulaklak. Doon ay ang maliit na bahay na ginawa nila ni Suyonsi. Lahat ng ito ay may puso, talagang inalagaan niya si Yuan Yuan. Limang taon na, hindi ko pa nakikita si MS Yuan na masaya ng ganito. Manager Wang, Narito. hubarin mo ito. Ah, Una kong papalitan si Yuan ng basang damit. CJ, Oi. PA. Maghanda ka ng ilang bagay. Kailangan nating makuha agad si Gunanchen. nga pala, lahat ng detalye ng operasyon ni Yuan Yuan sa makalawa. Doubling check mo ulit. Siege. Buti na lang mabilis akong umalis, Gunanshen. Siguro hindi niya alam na ako yung nasa kwarto kagabi. Suyunsi. Paano mo nagawa yung masamang bagay na yan? Paano mo haharapin si Yuan Yuan? Buti na lang umalis si Gunanshen. Nagtatago ka ba sa akin? E. Sumama ka sa akin. Ay, Tungkol sa kagabi. Wala ka bang sasabihin sa akin? ako. Ano nang sasabihin ko? Ipaliwanag mo kung bakit. Ako'y nagising sa kwarto mo kaninang umaga. Gunanshen, sana katulad ka na lang ni Ahuang, yung baboy sa baryo, tulog ka agad pagkahiga. Pagkagising, makakalimutan mo na, tulad ng mga panahong sinasaktan kita. Tapos kakain ka lang ng repolyo nang walang pakialam, mas madali sana. Kagabi tayo ba ay? Boss Q, sa totoo lang, wala ako sa kwarto kagabi. Wala ka sa kwarto. Kasama ko si Yuan kagabi, pwedeng magpatunay siya. Kaya yung nangyari kagabi, hindi ko rin alam. Pero parang naalala ko. Ano nang naalala mo? Boss Q, baka naman ikaw yung lasing kagabi. At nanaginip ka ng kakaiba. Walang pinag-aralan ako, nagbibiro lang. Baka nga nagkamali lang ako ng alala. Hoy. Sige, pupunta ako ngayon din. Gunanshen. Yung nangyari kagabi, sana hindi mo. Maalala yon. Bye-bye. Ang lakas ng loob mong gawin, yan kay Kuya Chen. Miss Song, wala akong balak makialam sa inyo ni Boss Gu. Yung nangyari kagabi, aksidente lang talaga, hindi ko rin alam. Napagkalasing ni Boss Gu, makakapasok siya sa maling kwarto. Tumigil ka. Kung may hiya ka PA. Agat-agat. Umalis ka sa pamilya Gu. Huwag kang mag-alala. Aalis ako sa pamilya Gu, pero hindi ngayon. 3 araw pagkatapos. Pagkatapos ng transplant surgery ni Yuan, aalis na ako agad sa Gu family. Transplant surgery. Huwag mong isipin na dahil kontrolado mo si Yuan, ay mananatili ka na magpakailanman sa Gu family. Sasabihin ko sa iyo, Sa Gu family. Ako. ang tunay na babaeng may-ari.
Bigyan mo siya ng magandang paggising sa katotohanan. Bitawan niyo ako. Wala kayong karapatang gawin ito sa akin. Kung hindi lang lasing si Brother Chen, hindi sana siya nagkamali ng kwarto. Su Yongxi. Hindi mo karapat-dapat ang lalaki ko, kahit kailan. Hindi ko naman naisip na agawin ang lalaki mo. Mas mabuti pang patayin mo na yung ideyang iyan. Kung talagang gusto ko, na may something kay Gunanshen. Hindi ko sana itinanggi kaninang umaga nang tanungin niya ako. Ang dahilan kung bakit ko itinanggi, ay dahil ayaw kong may kinalaman sa kanya. Gusto ko lang tapusin ang operasyon para iligtas si Yuan Yuan, tapos alis na ako sa Gu family. Para hanapin ang sarili kong anak. Yuan Yuan. Ang ibig mong sabihin, hindi mo inakit si Brother Chen, kundi siya ang patuloy na nanunuyo sa iyo. Su Yongxi. Ang kapal ng mukha mo para sabihin yan. Es atingen K.O. Kailangan mo pa ng mas malalim na paggising sa katotohanan. Suyunsi, hindi mo makikita. Ang anak Montag. Song Jiao Jiao. Ayaw mo lamang Gunanshen. Ang nangyari kagabi, bitawan mo ako. Nasaan ang susi ng kotse ko? Hinahamon Montag ako? Sasabihin ko sa iyo, ako si Song Jiao Jiao, ang tunay na ina ni Yuan Yuan, ang babaeng may-ari ng Gu family. At ikaw, isa ka lang aksidente. Hindi ka pakakasalan ni Brother Chen. Sabi ko na, hindi ako nanatili sa Gu family para agawin ang lalaki mo. Para lang iligtas si Yuan Yuan. Para kay Yuan Yuan. Sinira mo ang relasyon namin ni Gunanshen. Ginulo mo ang masayang pamilya ni Yuan Yuan. May mukha ka pang banggitin si Yuan Yuan. Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba sa kanya? Hindi ko naman naisip ang ganyan. Hindi ko naisip na saktan si Yuan Yuan. Sabihin mo, kung malalaman ni Yuan Yuan ang nangyari kagabi, tatanggapin pa ba niya kayo? Bitawan mo ako. SAA, bawasan mo ang ingay, nasa bahay pa si Yuan Yuan. Ayaw mo rin sigurong malaman niya ang ginawa mo kagabi, di ba? Anong ginagawa ninyo? Kuya Chen. Bakit ka bumalik? Kung hindi ako bumalik, paano ko malalaman ang ginawa ninyo kay Su Yongxi? Tumayo ka. Kuya Chen, wala akong ginawa, ito ay. Tumigil ka. Su Yongxi, ikaw ang magsalita. Tingnan ang reaksyon niya. Mukhang hindi niya narinig ang nangyari kagabi, Boss Gu. Nagkakamali ka, si Miss Song ay. Hindi ako inapi. Pagkakamali. Anong klaseng pagkakamali ang magpapahiya sa iyo ng ganito? Bakit mo sila pinoprotektahan? Sa tingin mo ba hindi kita kayang protektahan? O kaya naman, may tinatago ka ba sa akin? Wala akong itinatago, lalong walang tinatago. Ngayon, talagang ako lang ang nagkamali at nagkaganyan. Kuya Chen, huwag mo nang pagalitan si Yonsi, dahil ngayon, siya lang ang makakapagligtas kay Yuan Yuan. Sa totoo lang, kasalanan ko ang lahat ngayon. Dapat sinang-ayunan ko ang hinihinging bayad sa operasyon ni Su Yonsi. Bayad sa operasyon. Oo, ngayon si Su Yongxi. Ay humingi ng 100,000 para sa bayad sa operasyon. Gusto ko sana. Kausapin muna kita bago magdesisyon. Pero, Akala ni Su Yongxi. ayaw ko siyang bigyan. Kaya sinaktan niya ang sarili niya para takutin ako. Sinabi niyang kung hindi ko ibibigay, hindi makukuha ni Yuan Yuan ang malusog na buto. Hindi ko ginawa yon. Talagang hindi. Anong vala? Ang ginawa mo, hindi ko pa sinasabi kay Yuan Yuan. Kung malalaman niya, gaano kaya siya masasaktan? Huwag mo siyang patigilin, Su Yongxi. Sa tingin ko hindi ka ganoong klaseng tao. Hindi ka ba magpapaliwanag? Mayroon bang problema? Sabihin mo, tutulungan kita. Boss Gu. Talagang nagkamali ka sa akin. Ako, ay talagang humingi kay Miss Song ng 10,000 piso bilang kompensasyon sa operasyon. Dahil, kailangan ko pa rin hanapin ang sarili kong anak. Su Yongxi, nagpa-transplant ka para kay Yuan Yuan. Para lang sa pera. Ang tao ay namamatay para sa kayamanan. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Ginagawa ko lang ang trabaho ko para sa pera. May mali ba doon?
Kuya Chen, zabi ka uzayo na kamali ka sa kanya. Galing siya sa probinsya, nakita ang kayamanan ng pamilya ko. Siguradong naakit siya. Para sa akin. Maghintay na lang tayo matapos ang operasyon. Bigyan siya ng kompensasyon. At palisin na sa pamilya ko. Tama na. Suyunsi, ipinapangako ko sa'yo. Pagkatapos ng operasyon ni Yuan Yuan, bibigyan kita ng kabayaran na magiging masaya ka. Salamat, Boss Gu. Alam mo kung ano ang dapat sabihin. Kuya Chen. Pagkatapos ng operasyon ni Yuan Yuan, oras na para umalis. Para hanapin ang anak ko. Doktor, kumusta ang operasyon? Congratulations, Boss Gu. Matagumpay ang operasyon. Malapit nang gumaling si Miss. Mabuti naman. Kailan sila magigising mula sa anesthesia? Dahil allergic si Miss Su sa anesthesia. Kaya hindi siya gumamit nito. Ngayon ay nahimatay dahil sa matinding sakit. Hindi matukoy ang eksaktong oras ng pagising. Ano ang sinasabi mo? Ang ibig mong sabihin, sa buong operasyon wala siyang anesthesia. Sa aking mahabang karanasan, ito ang unang bises. Nakakita ako ng taong napakatatag. Tiniis ang matinding sakit. Hindi siya umimik. Kitang-kita na talagang gustong niyang iligtas si Miss. Hindi ba para sa pera lang niya iniligtas si Yuan Yuan? Suyunsi, lalo kitang hindi maintindihan. Kuya Chen, dalhin mo muna si Yuan Yuan sa kwarto. Ako na ang bahala kay Yunsi. Mabuti. Suyun F. Panahon na para umalis ka sa pamilya ko. Yuan Yuan. Yuan Yuan, Yuan Yuan. Nasaan si Yuan Yuan? Kumusta si Yuan Yuan? Paano ka nakakapagsalita tungkol kay Yuan Yuan pagkatapos mong gawin yon? Bubuka ka pa ng bibig para sabihin ang pangalan ni Yuan Yuan? Napagkasunduan na. Pagkatapos ng operasyon, kunin mo ang 100,000 pesos na ito at umalis ka na agad. Hindi ko na kailangan ang card. Gusto ko lang makita si Yuan Yuan sa huling pagkakataon. Si Kuya Chen ay kasalukuyang nag-alaga kay Yuan Yuan. Kapag bumalik siya sa kumpanya para sa stockholders meeting, isasama kita. Yuan Yuan. Ang hirap sa akin na iwan ka. Tottery, nasa City People's Hospital AKO Noyon. Pumunta ka rito kasama si Bonso agad. Si Yunshi. Paano ako makakapanatag kung hahayaan kitang umalis sa Longcheng ng ganito? Gusto ko lang sabihin sa iyo. Si Yuan Yuan. Siya ay, Azaba. Nahanap na ang asawa. Nahanap na ang asawa. Hoy, Hoy, Suyunsi. Suyunsi, nasaan ka? Ibaba mo na ang telepono. Suyunsi. Suyunsi, nasaan ka? Maganda na sasakyan papunta sa ospital agad. Boss Gu, simulan mo ang pangasiwa sa corporation. Hindi ka kailanman lumiban sa anumang meeting. May problem ba si Miss Su? Pag-usapan natin pagkatapos ng meeting. Ano pang hinihintay ninyo? Kunin ninyo siya. Ang tagal ninyong magtali ng tao. Malakas ang babaeng ito. Nakatakas siya noong nakaraang 5 taon. Ngayon hindi na natin siya. Papatakazin. Aray. Ang lakas ng kagat mo, hayop ka.
Suyun 11. Manugang. Sinusundo ka na ng tatay at bunso. Bakit ka tumatakbo? Boss Gu, tungkol sa stockholders meeting. Ayon sa emergency plan ang gagawin, medyo hindi ako kampante. Puntahan muna natin si Yuan Yuan. Ziga, Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ako nag-aalala ng ganito? Anak, mga anak. Bitawan niyo ako. Tulong! Tulong! tatay, tatay. Ano bang nagmamadali ka? Dalhin mo siya pabalik, unti-unting pag-enjoy. Bilisan nyo, CCTV sa hallway at pinto. 10 minuto lang. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Lakasan nyo, bilis. Manugang. Kuya Chen, bakit ka nandito? Sabi Montag bat. May importante kang meeting ngayon? May bigla ang bagay kaya bumalik ako. Ano to? Pumunta si tatay at mga kapatid para bisitahin si Yuan Yuan. May dala silang mga produkto mula sa probinsya. Totsino et Atzara, ganon. Hindi pa ganun kagaling si Yuan Yuan. Hindi pa siya pwede kumain nito. Kunin niyo muna, pag fully recovered na siya sa lang. Ziga, uwi na ako. Halika. Teka. Ano to sa loob? Bakit gumagalaw? Azawa ka o. Azawa ka o. Dalawang native chicken lang tu, ang baho. Alisin nyo na. Sige, alisin ko na tong maruming bagay. Tara na. Aray. Kailan kaya gigising si Yuan Yuan? Malapit na siguro. Sabi ng doktor, successful ang operation ni Yuan Yuan at maganda ang recovery niya. Ang bigat nitong kit. Ibaba Montag. Bilisan mong buksan ang pinto. Hindi ba, Zina? Miss Song at kapatid Naya? Cute. Muntik na akong mamatay. Bilisan mong isakay ang asawa mo. Ako na bahala, S.A. Honeymoon nyo. Honeymoon, sunduin ang asawa. Honeymoon, sakay, honeymoon. Ano ba? Yan? Ang saya-saya mo? Alam mo ba kung saan pumunta si Suyun-si? Suyun 11? Hindi ba't umalis na siya pagkatapos makuha ang pera? Umalis na. Pagkalabas mo sa ospital, nagising na siya. Pagkagising, humingi agad siya ng pera sa akin. Taong probinsyang pera lang ang nakikita. Binigay ko ang aking bank card sa kanya at agad-agad siyang umalis ng ospital. Tingnan mo, ito ang mga transaksyon sa card. Lahat ng pera sa card ay na-withdraw na. Siguro ngayon, hawak-hawak niya ang pera. At nag-enjoy na. Mas mabuti na lang na hindi na siya makita. Si Yuan Yuan ay sobrang mahal sa kanya. Kung malaman niya na ginamit lang siya para kumita, gaano kaya siya masasaktan? Kaya nung tumawag siya kanina para lang magpaalam, Kuya Chen, ang ganitong klaseng tao na dalawang mukha Okay lang kung si Yuan Yuan lang ang niloko, pero hindi naman siguro ikaf. ay naloko din. Yuan Yuan, huwag kang tatakbo. Ano ang hinahanap mo? Yuan Yuan, inumin mo na ang gamot. Halika, bigay mo sa akin. Siege. Inumin natin ang gamot, okay? Yuan Yuan, makinig ka. Inumin natin ang gamot. Yuan Yuan, kung hindi mo inumin ang gamot, hindi ka nalalaruan ng kuneho. Lanan. Ito ang laruan na ibinigay ni Suyun-si kay Miss Yuan Yuan. Sobrang nagustuhan niya ito. Nasaan si Suyun-si? Ang tagal na namin hindi siya nakikita. Huwag na nating pag-usapan siya. Kinuha niya ang compensation para sa operasyon. At umalis na. Umalis na. Hindi ba niya sinabi na kailangan niyang maghanda ng mga halamang gamot para kay Miss? Madaling magsalita ng magagandang salita. Bosku, Mai Preudes K. Kai Suyun 11.
Sa mga araw na narito siya sa Gu family, nakikita ko ang kanyang mga ginagawa. Kaya nga si Miss ay nag-alala sa kanya. Hindi siya ang tipo ng taong alis dahil lang sa compensation, para sa operasyon. Kung hindi dahil sa pera, may pumilit ba sa kanyang umalis? Baka dahil hinahanap niya ang kanyang tunay na anak. At ito ay isang makatwirang dahilan. Sana nga. Magpakita ka na maganda ngayong gabi. Para gumaling si tatay at makamtan ang apo. Ah, Yuan. Babalik ang nanay mo para makasama ka. Ano ito? Bakit may larawan si Suyun-si ng birthmark ni Yuan? Kahit ang mga linya at depresyon ay parehong-pareho. Boss Gu, hindi ba't lagi mong sinasabi na ang efficiency ayaw sa mga empleyadong nag-overtime? Bakit ngayon ka lang naghanap sa akin? Kumuha ng nihi sa ospital. Tingnan natin kung saan pumunta si Suyun-si. Si Suyun-si, hindi ba't nakuha niya ang compensation sa operasyon? Umalis na ba? Pinaghihinalaan kong si Suyun-si ang tunay na ina ni Yuan. Hindi ba ito ang birthmark ni Miss Yuan? Bakit nasa missing person poster? Baka ito ay si Suyun-si. Na naghahanap ng kanyang anak. Iutos na gamitin ang lahat ng resources ng Gu family. Sa loob ng 24 oras, gusto kong malaman kung nasaan si Suyun-si. Siege. Boss Gu, ayon sa aming natuklasan, Si Suyun-si ay pumunta sa Longqing 5 taon na ang nakalilipas para hanapin ang kanyang anak. Ang missing person poster na may kapareho. birthmark kay Miss, talagang siya iyon. Malamang tama ang hinala mo, si Suyun-si. Ang tunay na ina ni Miss. Nasaan na siya? Ayon sa AI ng kanyang phone, nasa Wong Village, Sianoyon. Ang lugar kung saan ko natagpuan si Yuan 5 taon na ang nakalipas. Suyun-si. Talagang ikaw ang ina ni Yuan. Yuan, gusto mo rin bang sumama? Samahan natin siya pauwi. Pumunta sa Wang Village, sunduin si Suyun-si. Isama si Miss Supawi. Tulong. Tulungan mo ako. Saklolo, Anong nangyari sa iyo, Miss? nakikiusap ako sa iyo. Isama mo ako. Gusto kong bumalik sa Longsheng para hanapin ang aking anak. Isama mo ako. Ay, gising na siya. Lumayo ka. Honey, sa aking teritoryo. Gusto mo pang tumakas? Pinahirapan mo ako. Akin yan, huwag mong kunin. Anong akin at iyo? Tao ka na ng aming Song family. Isang singsing lang, kilala ko siyang asawa mo. Dinala ko siya agad, maganda ang taon na ito. Mayroon kayong isang ayuda. Salamat, Mayor. Song Yod, ikaw ay naghahari-harian sa Barangay Wang. Balang araw, babalik sa iyo ang lahat ng ginawa mo. Pa, si Kuya Song ang punong bangay. Ang kanyang anak na babae ay asawa ng pinakamayaman at may koneksyon sa Longqing. At ang pamilya Gu bilang sandigan, pangarap ng marami. Gusto nilang mapangasawa ang pamilya Song. Bakit ka tumatakbo? Tigil na! Dalhin ninyo ang batang ito sa Ancestral Hall. Siege, Tayona. Bitawan niyo ako. Masakit. Ang sakit. Mahal.
batang mabait. Lumuhod ka. Ako si Suyun-si. Luluhod lang ako sa Diyos, sa lupa, sa mga magulang, at sa mga karapat-dapat. Bakit ako luluhod sa iyo? Dahil ako ang ama ng asawa mo. Ang asawa mo ang langit mo. Ako ang siyam na langit na nasa ibabaw mo. Asawa. Kailan ako ikinasal sa tangang anak mo? May marriage certificate ba? May legal na dokumento ba? Wala. Anong klaseng kasal yan? Ikaf ay taga Barangay Wang, may dugo NG Barangay Wang. Dito sa Ancestral Hall, ikinasal ka kay Yaozu. Kaya ikaf ay manugang ni Song Yude. Ba? Ignoranteng probinsyano. Modernong panahon na ngayon. Hindi yan tunay na kasal. Ikaf. Sige. Ang galing mong sumagot, traitor. Kung hindi ka luluhod. Ngayon din, papaluin kita hanggang lumuhod ka. Ihanda ang pamalo. Ngayon din, papaluin kita hanggang lumuhod ka. Yuan, ano ang nangyari sa'yo? Nene. Baka may nangyari kay Suyun-si. Bilisan mo ang takbo. Magandang araw, Miss Song. Nasaan si Kuya Chen? Bakit hindi ko siya makita? Si Boss Gu at si Miss Yuan ay lumabas. Hindi alam kung kailan babalik. Umalis sila. Saan sila pumunta? Sa isang barangay, parang tinatawag na. Barangay Wang. Zan? Mauna na kayo. Tatay, sagutin mo ang tawag. Luhod. Hindi luluhod. Luhod ka. Lumuhod ka. Luhod ng maayos. Ang babaeng makasalanan ng Wangkun na si Suyun-si, gumagawa ng kabaliktaran. Walang kagandahang asal. Ngayon, ililista ko ang tatlong mong kasalanan. Unang kasalanan. Sa mismong araw ng kasal, lumakas ka sa asawa mo. Hindi sumunod ang babae sa asawa. Parang taong hindi gumagalang sa langit. Zontukin. Kadiri. Kayong mga unang humiwalay sa bata at pumilit ng kasal. Usapang kasal, utos na magulang. Di ka sumunod? Naghanap ka pa ng lalaki sa labas, nanganak pa ng anak sa labas. Hindi tapat, hindi malinis. Yuan. Hindi anak sa labas si Yuan. Ikatlong kasalanan. Nangahas kang makipag-away sa sarili mong asawa. Pinutol ang lahi ng aming pamilyang Song. Zontukin. Ano? Hindi na ba makakabuntis si Song Yaozu? Karma yan sa mga masasamang gawa nyo. Karapat dapat siya. Minura mo ang asawa, winalang bahala ang tama. Mamatay ka. Kayo talaga. Kayo ang pumilit sa akin na pakasalan ang isang tanga. Kayo ang naghiwalay sa akin at kayo anyuan ng 5 taon. Kayo. Ikaw ang dapat mamatay, Song Yaod. Ang pamilya nyo, mga Song. Ang lakas ng loob mo. Ano? Dumating na ang karma. Si Song Yaozu at ikaw. Malapit nang dumating ang karma nyo. Ang Zama Montag. Gayon. Papatayin talaga kita. Suntukin. Patayin siya. Babaeng walang asal, talagang ikinahihiya ka namin. NGMG babay. May mga anak din kayo. Gusto nyo bang maging katulad ko siya? Na mapangasawa ang isang tanga? At mahiwalay sa sariling anak ng 5 taon? 5 taon ko siyang hinanap ang anak ko. Sa 5 taong yon, laging tumatakbo akong maghanap kapag may balita. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong umasa. At kung ilang beses akong nabigo. Kayo rin ay may mga anak.
Kayo rin ay mga ina. Dapat ninyong malaman kung gaano ako takot na hindi ko na makita ang aking anak. Babae ako. Ngunit ako rin ay isang buhay na tao. Hindi baboy o aso. Bakit ninyo ako ginaganito? Ikaf. Isinilang kang mababa ang kalagayan. Gayon, talagang papatayin kita. Upang magbayad ka sa mga anak ng aming angkansong. Kahit patayin mo ako, hindi ako susunod sa gusto mo. Ano ba ang inisip Montag? Sasabihin ko sa iyo. Kahit mamatay ka, ililibing ka sa libingan ng angkansong. Dumating na ang pinakamayamang tao sa Longcheng, si Gunanchen. Yuan. Suyunsi. Nene. Boss Gu, ang pagdating ninyo ay nagbigay ng karangalan sa aming nayon. At nagbigay ng liwanag. Sino ang nagpahintulot sa inyo na gagawin siya? Hala, Boss Gu, sa totoo lang, ang babaeng ito ay asawa ng aming anak. 5 taon siyang nagpakalayo-layo. Akala namin pagbalik niya ay mamumuhay na ng maayos kasama si Yaozu. Pero sa halip, sinaktan niya ang pinakamahalagang bahagi ng katawan ni Yaozu. Iyan ba ang dahilan nyo para gumamit ng karahasan? Ang babaeng ito ay hindi sumusunod sa tamang asal, walang respeto sa tradisyon. At nangahas na saktan ang kanyang asawa. Kung gagayahin siya ng lahat ng babae sa nayon. Hindi ba makakagulo? Tama na. Suyunsi. Umuwi na tayo. Zandali. Boss Gu. Ano? Halang mo ko. Hala, Boss Gu, hindi naman ganoon ang ibig kong sabihin. Ito. Si Suyunsi ay asawa ng aming anak. Kayo ay basta na lang dadalhin siya. Hindi ba hindi ito nararapat? Parehistro na ba sila? Ha? Tinatanong ko kung nagparehistro na sila ng kasal. Ay, vala pa. Kung wala namang marriage certificate, ibig sabihin si Suyunsi at ang anak mo. Walang koneksyon sa isa't isa. Umalis ka. Alice. Walang marriage certificate. Tapos manggugulo ka? Tito Song. Grabe kayo Azawa ka o. Tatay, aray. Yatsu, vala kang kwenta. Nawala na nga ang manhud mo, asawa pa rin ng asawa. Hindi pwede, dinala na ni Gunanchen. Kailangan kong tawagan agad si Jiao Jiao. Hey, Assistanten, may problema ka pa? HMP, Mgata, hulihin siya. Oy, binabalaan ko kayo. Ako ang lolo ng anak ng pinakamayaman. Aray, ang anak ko ang magiging asawa ng futur na pinakamayaman. Mga kasama. Ito ay inutos ni Boss Gu, parusa sa mga buli sa bagay. Educational activity. Pwede kayong mamili kung manonood kayo. Hala. Tatay, sagutin mo ang tawag. Oy, Tottery, listen. Pumunta si Gunanchen sa Wang Village. Ikaf. nakita ka o si Gunanchen? Ano? Sabi ko, pumunta si Gunanchen sa Wang Village. At dinala niya si Suyunsi, yung kid. Wala na. Talagang wala na. Gunanchen. Ang dami kong effort na inilaan para sa'yo. Taon-taon kong pinaghandaan to, hindi ako susuko. Tatay. Sinabi ko sa'yo na kunin mo ang singsing kay Suyonsi. Nakuha Montag ba? Tubig. Yuan.
Akala ng nanay mo hindi na kita makikita ulit. Yuan, pangako ng nanay mo, hindi na tayo maghihiwalay. Gising ka na. Pasensya na, dapat noon pa kita hinanap. Kasalanan ko. Hindi ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Ikaw at si Yuan ang nagligtas sa akin. Si Yuan ang anak ko, si Gunanshen. Ang lalaki noong 5 taon ang nakalipas, kasama ko. Anong nangyari sa'yo sa Wang Village? Dinukot ka ni Song Yao. Maliban sa dahilan ni Song Yaozu. May iba pa ba? At ito pa, Kuya Chen, nakauwi na ako. tamang-tama ang pag-uwi mo. May itatanong din ako sa'yo. Kuya Chen, bakit ang seryoso mo? Suyunsi, hindi ba't kumuha ka ng pera at umalis? Bakit ka nandito? Hanggang kailan mo pa itatago? Ano ba talaga ang nangyari? Kumuha ng pera at umalis. Ganito mo sinabi kay Gunanshen. Tungkol sa pagkakadukot sa akin. Nadukot ka? Sino ang gumawa? Nang dumating ako sa Wang Village, muntik nang patayin ni Song Yao si Suyunsi. Paano nakilala ni Suyunsi ang tatay ko? Baka. Ikaw ang babaeng iniwan ang kapatid ko sa gabi ng kasal nila? Song Jiao, ano ba talaga ang itinatago mo? Ang mga sinabi mo at ng tatay mo, pati ng kapatid mo sa ospital. Ang mga mo, hagdan mo ba? Ano ang sinabi ko? Matapos kong ibigay ang pera para sa operasyon, nagalaga na ako kay Yuan. Nabanggit mo pa si Yuan. Kung hindi kayo kumuha sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Hindi sana kami magkahiwalay ng anak ko ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon, laging may pangamba sa puso ko. Natatakot ako na hindi siya kumakain ng maayos. Natatakot ako na masaktan siya. Natatakot ako na may mangyari sa kanya. May balita na may bata na nalunod sa harap, tila galing sa Wang Village. Tingnan natin. Ngayon, sa wakas ay nakita ko na siya. Hindi na kita hahayaang kunin siya muli. Talagang si Suyungsi ang tunay na ina ni Yuan. Song Jiao, paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ang ina ni Yuan. Pero bakit ang birthmark ng bata sa missing poster ni Suyungsi ay kapareho ng kay Yuan? Ang cute ni Suyunsi. May tinatago pa pala siya. Ang birthmark na ito ay mula sa anak na ipinagbili ko 5 taon na ang nakalipas. Nang una kong makita ang birthmark ni Yuan sa ospital, alam ko na agad na siya ang anak na hinahanap ko sa loob ng 5 taon. Yuan, siya ang anak ko. Ibig mong sabihin, ang taong tumulong sa akin sa Tiansheng Hotel 5 taon na ang nakalipas. Ikaw yon? Ako iyon. Ikaw talaga? Kuya Chen, huwag kang maniwala sa kanya. Lahat ng ito ay plano niya. Gusto lang niyang kumita ng pera mula sa pamilya ko. Kung siya ang tunay na ina ni Yuan, ano naman kung gumastos ako ng pera ng pamilya ko? Ikaw, nagpapanggap. Kapag nalaman kong nandaya ka at ang tatay mo sa akin, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Sa'yo at kay Song Yao. Kuya Chen, Hindi ganito ang nangyari. Siya ang nagnakaw ng litrato. Ako magnanakaw ng litrato. 5 taon na akong umalis sa Wang Village para hanapin ang anak ko sa Longsheng. Saan ako may oras para magnakaw ng litrato mo? 5 taon na ang nakalipas. Bumalik ako sa Longsheng kasama si Kuya Chen. Nalaman mo ang balita sa tatay ko. At ninakaw mo ang litrato ni Yuan para magpanggap na ina niya. pero hindi ka man lang napansin ni Kuya Chen. Ngayon, nagpanggap ka pa bilang katulong dito sa bahay. At ngayon, Ninakaw mo pa ang anak ko. Baligtad ang mundo mo. Kayong dalawa ang laging nagnanakaw at nang-aagaw sa akin. Kailan ako gumawa ng masama sa inyo? Bitawan mo. aray. Ito ang singsing ko. Suyunsi, ito ang singsing na ibinigay sa akin ni Kuya Chen. Ngayon, hayagan mo na bang agawin ito? Ako ang nang-agaw. Ito ay noong nasa Wang Village pa tayo. Ninasumyaw at ng iba pa. Noong nasa Wang Village tayo, masyado kang inasikaso ng tatay ko. Kaya naging ganito ka kasakim. At ngayon, Ginagamit mo pa ang singsing, at ako para umangat. Teka. Naalala ko, tinanong kita sa Wang Village, sinabi mong nawala ang singsing. Noong ibinigay mo sa akin ang singsing ng pamilya mo, bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa buhay ko, itinago ko ito. Sinabi kong nawala para hindi ka mahiya sa akin. Gusto ko lang ng totoong pagmamahal mo. Ikaw talaga ang ina ni Yuan. oo ako. Gunanshen, pakinggan mo ako, itong singsing. Tumigil ka. Kuya Chen, sa huli. Ako pa rin ang pinili mong paniwalaan.
Gunanchen, akala ko matalino ka. Pero ganyan ka lang pala. Suyunsi, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Na ganyan ang pagsalita mo kay Kuya Chen. Nakilala na niya ako. Ako ang kasama niya sa hotel nung gabing iyon. Ako rin ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Huwag mong isipin na makakaloko ka kay Kuya Chen gamit ang peking larawan. Kung sinasabi mong ikaw ang nanay ni Yuan Yuan, edi subukan mo. Nasa mailalim ulit sa test. DNA test? ICAF. Sasabihin mo lang gagawin ko agad. Nagawa na to dati sa ospital, alam niyo yon. Naniniwala akong naalala niyo. Alam ko, pero pinagdududahan ko. Na may nagbago sa resulta. Noong ginawa ang test, medyo nagmamadali nga. Kuya Chen. Nagpakita na rin ako ng ENA test result. Mayroon din akong singsing na ebidensya. Ako ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Huwag kang makinig sa babaeng ito na nagpapakalat ng sismis. Dinudungisan niya ako. Kung totoo bang paninirang puri ang safety test result. Ang magsasabi, Angsin, Bosku, ano po ang utos? maghanap ka agad ng doktor. Para sa panibagong ENA test para sa batang babae. Sige. Hindi pwede. Bakit hindi? Kuya Chen. Noong huling ENA test, nagalit na sa akin si Yuan Yuan. Kung ulitin PA. Baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dahil sa tulong ni Tio noong nakaraan, kaya nakalusot. Kung ulitin, baka mahayag ang katotohanan. Kung ang ENA test result ay magpapatunay na ikaw, ang tunay na ina ni Yuan Yuan, ikaw rin. Ang magiging asawa ng may-ari ng Gu Corporation. Kapalaran ay nasa panganib. Kailangan kong makuha si Gunanchen at mapangasawa ang pamilya Gu. Siege. Gawin na natin. Tatay, pumunta ka na sa ospital. Gusto ulit ni Gunanchen ng ENA test. Pagkuha ng resulta, siguraduhin. Walang mali. Sige. Makalipas ang isang oras, malalaman. Kung sino ang nagsasabi ng totoo, Tatay, nasa iyo ang kinabukasan ko. Ay naku! Kapag naging biyenan na ako ng pinakamayaman. Tingnan natin kung sino ang hindi makikinig sa akin. Gayon. Kapitan Song. Nagpalit ka na ng trabaho? The assistant an pala. Hindi ba't napalo mo ako ilang araw lang ang nakalipas? Ay, medyo hindi pa rin ako komportable. Kaya ngayon ay pumunta ako sa ospital. Para magpatingin ulit, at bigla na lang ako napunta sa kwartong ito. Pwede kang pumasok sa kwartong ito. Sana lang ay hindi ka dumating. Walang ibang kahulugan. Sakto at dumating ka. Gusto ka sanang kausapin ni Bosku. Para mag-usap. Tatawagan ka muna si Yao Yao. Kapitan Song. Huwag na siguro. Kasama NI Bosku SI Nisong. Dadalhin na kita sa kanila. Hoy, huwag kang kikilos. Hoy, Assistant An, hoy, huwag mo akong galawin. huwag. Huwag mo akong galawin. Lumipas na ang kalahating oras. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari kay Papa. Don. So, yaw, bakit ka naglalakad-lakad dyan? Iniisip ko lang kung bakit wala pa ang resulta ng pagsusuri. Gusto ko rin sanang makita ang resulta pagkatapos. Makita ang mukha ng ilang tao na mapapahiya. Kapag ako na ang nasa poder, papatayin kita. sana nga. Bakit siya ganun kasigurado sa resulta? Baka naman. Gunanchen, may problema sa report na ito. MS Su, huwag kang mag-alala, walang problema sa report. Dahan-dahan. Ano ang ginagawa ninyo? Anak, Papa. Bosku, ito ang bagong resulta. Assistant Ann, ano ang ginagawa mo? Sinusunod lang namin ang utos ni Bosku. Na magtago sa kwarto ng pagsusuri. At nakita namin si Song Yud, na may hawak na sample ni Suyunsi. Walang kwentang tao, puro kapalpakan lang ang alam.
Kuya Chen, baka may malaking pagkakamali dito. Malinaw ang ebidensya. Anong pagkakamali pa? Kung hindi, ipapasok ko si Song Yao sa presinto. Naniniwala ako na doon. Malalaman ang buong katotohanan. Kung talagang mapapasok sa presinto, siguradong isusumbong ng tatay ko ang lahat. Hindi. Huvak. Hindi pwedeng ipadala. Kung ngayon, sabihin mo sa akin kung bakit si Song Yao ay narito. Bakit niya kukunin? Dahil ba, ikaw na si Song Yao ay hindi talaga. Ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Si Suyun si ang tunay. Ito ba ay plano ni Gunanshen? Simula pa lang, Gunanshen, ikaw. Suyun 11. Kasalanan mo ito. Ano ba ang pinagsasabi mo? Kuya Chen, narinig ka Uzi Suyun 11. Na nag-usap ng lihim sa doktor. Pinapalitan niya ang aming mga sample. Kaya, Pinapunta ka Uzi Papa. Oo. Ako at ang doktor ay nagtulungan. May ebidensya ka ba? ang nakaraang report mula sa City Hospital ang ebidensya. Ako ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Kuya Chen, ang report na ito. Ay pika. Song Jiao Jiao, hindi mo pa nga nakikita ang resulta. Alam mo nang may problema. Ako. Ay dahil, pinapagawa mo kay Song Yao ang pandaraya. Pero nabigo ang plano. Kaya sigurado ka, tama ba? Wala kang besan. Kung gayon, ipakita na ni Boss Gu ang resulta. CJ, Kuya Chen. Si Suyun Si at ang doktor ay nagkonsabahan. Kaya. Ang report na ito ay fake. Hey! Dahan-dahan. Nagkataon lang na nagkita kami ng doktor, hindi man lang kami nag-usap. Nandito na ang mga litrato, nagdadahilan ka pa. Kuya Chen. Mas maganda kung sa City Hospital na lang tayo magpatest. Magaling at autoritibo ang mga doktor doon. ang City Hospital ang pinakamagandang ospital sa Longcheng. Tara na agad. Kung si third uncle ang magtetest, ang nanay ni Yuan Yuan. Ay ako lang, si Song Yaya. Hindi pwede. Nagdududa ako na may ginawa ka sa ospital. Kailangan ni Kuya Chen ang pinaka-autoritatibong pagsusuri, hindi ba? May mas autoritatibo PABA rito? Tama, pero sa palagay ko, hindi sapat ang otoridad ng City Hospital. Kuya Chen, ano ang ibig mong sabihin? Papasukin sila. Ito ang mga resulta ng pagsusuri sa pagiging magulang na inilabas ng tatlong pinaka-autoritatibong ospital ng pagsusuri sa Daxia at sa buong mundo. Gusto kong makita kung sino ang may kakayahang sabay-sabay na baguhin. Ang tatlong resulta ng pagsusuri na ito. Hindi ako nagsisinungaling, si Yuan Yuan ay anak ko. Ano? May sasabihin ka pa ba? Hindi, Kuya Chen, hindi talaga siya magsasagawa. Ng napakaraming pagsusuri sa pagiging magulang, tiyak na niloloko niya ako. Hindi rin ako nagsisinungaling. CJ. Kung gayon, gusto kong makita. Kung sino ang paulit-ulit na nanloko sa akin. Gunanshen. Tama nga ang hinala ko. Si Suyun Si ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Imposible. Kuya Chen, pek ang report na ito ng pagsusuri. Bakit? Peke rin ba ang tatlong report na ito? Tapos na. Ganap na nawasak ang aming pamilya, Song. CJ, Song Jiao Jiao, sa loob ng napakaraming taon. Niloloko niyo ang aking pamilya, Du. Sapat na para makulong kayo habang buhay. Kuya Chen. Boss Gu. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Suyun Ki, pakiusap. Makiusap ka kahit Boss Gu para sa akin. Isa, tawag mo. Alisin mo ang marumi mong kamay. Iya. Lumuhod. Pakiusap, Miss Su, patawarin mo kami. Mga tauhan, dalhin niyo silang dalawa maghanda ang legal department. Sa loob ng 24 na oras. Ay demanda. Boss Gu, patawarin Montag ako, Boss Gu. Nene. Yuan Yuan, nahanap kita sa wakas.
5 taon kitang nawala. Ngayon ay nahanap na kita sa wakas. Hindi na tayo maghihiwalay pa, anak. Nene. Ngayon, nalinaw na ang lahat. Hindi na kayo maghihiwalay pa. Suyunsi, Nene. Suyunsi. Hindi ko maisip kung paano niya nalampasan ang 5 taon. Ngayon, alagaan mo na siya ng mabuti. Buong katawan. Walang parte na hindi nasaktan. 5 taon na ang nakalipas. Tumakas si Suyunsi mula sa Wang Village. Sa tulong ni Mama Wang, nakarating siya sa Long City. Sa loob ng 5 taon. Patuloy niyang hinanap si Miss Yuan Yuan. 3 trabaho ang kanyang pinagsabay, habang naghahanap ng bata. Mahirap ang buhay niya. Bakit? Bakit ngayon lang kita natagpuan? Dapat sana ay kasama niya si Miss Yuan Yuan sa ilalim ng iyong pangangalaga at ng Gu family. Masaya sana ang buhay niya. Pero, Sa halip ay naghirap siya sa labas. Dahil walang nanay si Yuan Yuan. Ayaw na niyang magsalita. Ngayon ko lang naisip, noong pumunta ka sa Wang Village, para hanapin si Suyunsi. naghahanda sila ng kasal. Ang babaeng ikakasal noon. Baka si Zuyun Elfyun? 5 taon. Ang dami kong pagkakamali. Pero buti na lang, sa sariling pagsisikap ni Suyunsi, natagpuan niya kayo at si Miss Yuan Yuan. Mula ngayon, ang inyong pamilya. Ay magkakasama na. Oras na para bayaran ng Song family. Ang kanilang kasamaan. Ang kapalit. Chen Gege, Lumating Ka. Alam mo, sa loob ng 5 taon, Ako lang ang nagmahal ese yo. Ganito ba? ang gagawin mo sa akin, Nagsisisi ako. alam kong hindi mo ako kayang tiisin. Ang pagsisisi ko, hindi ko nalaman ng mas maaga. Ang tunay mong pagkatao. Dahil dito, naghirap sila Yuan Yuan at Suyunsi. Ang dami nilang pinagdaanan. Nawa ka kay Suyungsi. Ano ba ang karapatan niya? Ako ang kasama mo sa loob ng 5 taon. Siya, isang gabi lang. Ano ba Asia? Wala kang karapatang ikumpara sa kanya. Kuya Chen, alam Montag namang gusto kita. Mas gusto kita kaysa kaninuman. Iyon ay sayo. Sasabihin ko na sayo. Mula pa sa simula. O kaya noong 5 taon na ang nakalipas, hindi kita tinanggap. Lumalabas na lahat ng plano ko, ang pagpapanggap sa kanya para umangat ay walang saysay. Kung gayon. Kung gayon bakit mo pa sinabi sa akin, para lang ako masaktan ng ganito. Ikaw ang nasasaktan. Ang kaunting sakit mo kumpara sa 5 taon ni Suyongsi. Na hindi makilala ang kanyang ina, ano ba ang halaga niyan, ha? Hindi kaya. Ito ba ang parusa mo sa akin? Sakit na pumapatay sa puso. Ikaw talaga, Kuya Chen. Masyado mong inisip na mabait ako. Song Jiao, haharapin mo. Ang bayad na 100 milyon at ang peking sertipiko ng pagsusuri. At ang kasong sinadyang pananakit. Sa buhay mo, ikaw at ang tatay mo, maghintay na lang kayong mabulok sa bilangguan. Suyungsi. Nandito ka rin para pagtawanan ako. May itatanong ako sa iyo. Si Yuan Yuan ay hindi makapagsalita. Dahil ba sa iyo, binigyan mo siya ng gamot? Gusto mong malaman, Sage. Sasabihin ko sa iyo, kung mas maaga mong nakilala ang maliit na iyon, baka, hindi pa siya naging pipi. Sayang. Hindi na siya makapagsalita. Ano ang sinabi mo, ulitin mo. Sabi kao. Ang maliit na iyon, hindi na makapagsalita habang buhay. Ikaw, Suyungsi. Ang huling bahagi ng buhay mo, dapat din sa pagsisisi. Ano pang hinihintay mo, dalhin na siya.
Opo. Magsisisi kayo. Su Yongsi, huwag mong pakinggan ang babaeng baliw na yon, nagkakalat lang. Bakit mo sinabi iyon ng napakadali? Wala ka bang pakialam kay Yuan? Kung habang buhay na hindi makapagsalita si Yuan, ano ang gagawin? Nakahanap ako ng pinakahusay na eksperto. May doktor na rin ang nag-check kay Yuan, wala siyang lason. Ganun ba ang sinabi ni Song Jiao? Ginawa niya lang yon para guluhin ka. Totoo ba? Ibahala mo na sa akin ang usapin kay Yuan. Simula ngayon, ikaw na ang babae ni Gunanchen. Ang reyna ng Gu Corporation. Pasensya na. Ayokong maging katulad ni Song Jiao na umaasa sa'yo habang buhay. Hindi iba ka sa kanya. Su Yongsi, tunay kitang mahal. Tama si Song Jiao sa isang bagay. Ang relasyon natin ay walang matibay na pundasyon. Pero, 5 taon na ang nakalipas ng tulungan kita. Tapos pakakasalan mo na lang ako ng ganito. Ayoko. Su Yongsi, pwede namang mahubog ang pagmamahalan. Kailangan iwan-yuan ng isang ina. E di pag-usapan muna natin yan. Tulog ka na ba? Ano ba yan? Bakit hindi ka pa natutulog? Hoy, teka. May sasabihin ako sa'yo. Nitong mga nakaraang araw, napakahirap ang pinagdaanan mo sa pag-aalaga kay Yuan. May regalo ako para sa'yo, siguradong magugustuhan mo. Ano iyon? Buksan mo at tingnan mo. Ito ay... Kung hindi dahil sa pagligtas mo sa akin, at kay Yuan, matatapos mo na sana ang pag-aaral mo. Ipinadala ko ang mga gawa mo nang hindi nakikilala sa universidad. At nag-apply ako para sa'yo ng pagkakataon na makapag-masters. Samantalahin mo ito. Gunanchen. Salamat. Su Yongsi, gusto kitang bigyan ng kalayaan. Nagawin ang mga bagay na gusto mo. Pero kapag nakikita kitang inaapi, hindi ko mapigilang protektahan ka. Su Yongsi, pakasalan mo ako. Gugugulin ko ang buong buhay ko para protektahan ka. Ako. Nene, Tottery. Yuan, nagsalita ka. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Papa. Su Yongsi, narinig mo ba? Tinawag akong papa ni Yuan. Yuan. Nanay, pakasalan mo na si Papa. Mahal ka naming dalawa ng habang buhay. CJ, pumapayag na ako sa'yo. Gunanchen,